Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lumimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Police Brigadier General Dindo R. Reyes, personal na bumisita sa Calasiao Evacuation Center sa Pangasinan. 4 na lalaki na aktuhang nag-patch session sa loob ng evacuation center sa Taguig. At binatilyo, nahulihan ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Upang maipadama ang presensya at serbisyo publiko, patuloy ang paghahatid ng mga opisyales ng barangay katuwang ang ating mga kapulisan sa pagbibigay ng tulong at relief goods sa mga residente ng San Nicolas City of San Fernando, Pampanga. Ibabalita yan ni Patrolman Lixin Reyes sa Weran. Mula rito sa Barangay San Nicolas, City of San Fernando, Pampanga, patuloy ang pamimigay ng tulong ng mga opisyal ng barangay katuwang ang kapulisan ng Gitnang Luzon para sa mga residenteng apektado sa pananalasa ng Bagyong Krising. Katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company ng Pampanga Police Provincial Office at ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 at ang inisyatibo ng mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Kagawad Michael Huico at SK Chairwoman Kian Chodoro. Hindi alintana ng grupo ang bahang umaabot hanggang lampas tuhod sa kanilang house-to-house na pamamahagi ng tulong. Bitbit nila ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, mga delata, noodles at iba pang dry goods na agad na ipinamahagi sa mga lubos na naapektuhan ng pagbaha. Umabot sa mahigit 200 kabahayan ang nabigyan ng tulong sa isinagawang operasyon, isang konkretong patunay ng pagtutulungan ng barangay at kapulisan sa panahon ng kalamidad. Muli na namang napatunayan na sa gitna ng sakuna, ang pagkakaisa ng komunidad at kapulisan ang nagsisilbing sandigan ng mga mamamayan. Serbisyong totoo sa gitna ng unos. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixin Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. At bilang tugon sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, matagumpay na naisakatuparan ang pamamahagi ng 50 kahon ng mga food packs para sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo sa Barangay Tayamaan, Mamburao Occidental, Mindoro. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Bilang tugon sa pangailangan ng mga mamamayan na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyong Dante at Emong, matagumpay na isinagawa ang pamamahagi ng 50 boxes of food packs sa Sitio Dungon, Barangay Tayamaan, Mamburao Occidental, Mindoro.
Pinangunahan ni Police Captain Anthony H. Moralejo, Platoon Leader ng 3rd Maneuver Platoon, 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company, ang nasabing aktibidad katuwang ang mga kinatawan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office, lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection. Layo ng aktibidad na maibsan ang paghihirap ng mga pamilyang nasalanta ng kalamidad at maipadama ang malasakit ng pamahalaan sa mga nangangailangan. Ang hakbang na ito ay bahagi na patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa mga sakunang kinahaharap ng mga komunidad. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga residente sa natanggap na tulong at suporta mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Patuloy namang tiniyak ng mga otoridad ang kanilang kahandaan sa pagbibigay ng kinakailangang ayuda sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy V. Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, tiklo ng Criminal Investigation and Detection Group, Police Regional Office Cordillera, ang isang tinaguriang top most wanted person regional level sa kasong istapa sa Luknab, Baguio City. Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, ibalita mo. Sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra kriminalidad, arestado ng CIDG CAR ang tinaguriang top most wanted person regional level sa kasong estafa sa Luknab, Baguio City nito lamang ika-24 araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Damian Olsim, Regional Chief ng CIDG CAR, matagumpay ang isinagawang uplan pagtugis dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng CIDG Baguio City Field Unit, katuwang ang Baguio City Police Station 4 at ang RIU-14 CIT Baguio. Arestado ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya noong ika-17 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Judicial Court ng Baguio City na may inirekomendang piyansa na 150,000 pesos. Matapos basahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang akusado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon, wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang ng pambansang pulisya ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpang tungkulin kontra kriminalidad na ayon sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon, magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayanang Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Sa patuloy na napanalanta ng mga nagdaang bagyo, personal na bumisita si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ang Regional Director ng Police Regional Office 1 sa Calasiao Evacuation Center. Katuwang ang iba pang mga personnel upang personal na magbigay tulong at suriin ang mga relief operations para sa mga residente na nangapektuhan sa lalawigan ng Pangasinan. Police Staff Sergeant John Del Supremo sa report. Nagsagawa ng isang mahalagang pagbisita si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ang Regional Director ng Police Regional Office 1, sa Calasiao Evacuation Center upang personal na magbigay ng tulong at suriin ng mga relief operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Emong at ng Southwest Monsoon. Bago ang pagbisita sa Evacuation Center, dumaan muna si Police Brigadier General Reyes sa tanggapan ng Calasiao Mayor na si Honorable Patrick A. Karamat upang makipag-ugnayan at magbigay ng suporta sa lokal na pamahalaan sa gitna ng kalamidad. Matapos ang kanyang pagbisita, nagtungo siya sa mga personnel ng Calasiao Police Station kung saan nagsagawa siya ng inspeksyon sa mga tauhan ng Calasiao PNP. Bilang tanda ng pagpapahalaga, nagbigay siya ng mga rainbows at tubig sa mga personnel na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita ni Police Brigadier General Reyes ang di mabilang na sakripisyo at dedikasyon ng PNP sa paglilingkod sa publiko, lalo na sa panahon ng krisis at kalamidad. Sa kanyang pagbisita, tinitiyak niya ang mga pamilyang apektado ng kalamidad ay naaabot ng kinakailangang tulong at agarang aksyon.
Ang ganitong mga hakbang ay patunay na malasakit ng PNP, hindi lamang sa mamamayan kundi pati na rin sa kanilang mga tauhan na patuloy na nagsisilbi at nagtataguyod ng kaayusan at kaligtasan sa kabila ng lahat ng hamon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Dalawang magkaugnay na operasyon ang naisakatuparan ng Bagao Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspect na pinaghihinalaang sangkot umano sa bentahan ng ilegal na droga sa Bagao, Cagayan. Narito ang report mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Dalawang magkahiwalay at magkaugnay na operasyon kontra iligal na droga ang isinagawa ng Bagao Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspect na sangkot umano sa bentahan ng hinihinalaang shabu nito lamang ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa isinagawang operasyon ng Bagao Police Station, katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit, unang nahuli si alias Manoy, 25 anyos, binata at isang magsasaka mula sa Zone 1, Talang, Bagao, matapos kumagat sa isang operatibang nagpanggap bilang isang poster buyer sa New Cemetery Zone 1, Barangay San Jose ng nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang dalawang sachet ng hinihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2,040 pesos. Ilang sandali lamang matapos ang unang operasyon, nahuli rin ang kasama umano ng unang suspect sa parehong paraan, si alias Rosley, 32 anyos, may asawa at residente naman ng Barangay Remus ng parehong bayan. Nakumpiska sa kanya ang dalawang heat-sealed sachet ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga naman ng 1,850 pesos at ilang mga drug paraphernalia. Ayon sa otoridad, ito na ang ikalawang beses na nahuli si alias Rosley dahil sa illegal drug trade. Una siyang naaresto ngayong buwan ng Hulyo dahil sa raid, pero nakalaya matapos magpiyansa. Sa panayam, inamin ng ginang na inutang lamang niya ang ipinampiyansa noon kaya't napilitang bumalik sa pagbebenta ng iligal na droga upang mabayaran ito. Aminado naman ang suspect sa kanyang iligal na gawain at naghayag ng kahandaan na makikipagtulungan para sa mga otoridad. Matapos ang dokumentasyon at inventaryo, dinala na ang ginang sa istasyon ng pulisya para sa kaukulang investigasyon. Sa ilalim ng kampanya ng Bagong Pilipinas, mas pinaigting ng pambansang pulisya ang kanilang laban kontra iligal na droga bilang tugon sa panawagan para sa isang ligtas at mas maayos na bansa. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Sa mas pinaigting na pagbabantay ng mga kapulisan, nasa kote ang 4 na lalaki habang nagsasagawa ng pot session sa loob mismo ng evacuation center sa Taguig. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Berna Gundran. Arestado ang 4 na lalaki na mga tauhan ng Taguig City Police Station bandang alas 7:30 ng gabi sa loob ng evacuation center sa Hagonoy Sports Complex nitong Hulyo 23, 2025. Kinilala ang mga suspect na sina alias Nix, 20 anyos, alias Mick, 51 anyos, alias Jin, 48 anyos, at alias GP, 25 anyos. Habang nagsasagawa ng routine patrol at visibility operation ang mga operatiba ng Substation 9 ng Taguig CPS, naaktuhan nila ang mga suspect na abala sa pagtingin at paghahanda ng hinihinalang illegal na droga, palantandaan ng aktual na drug session. Nakumpiska sa mga suspect ang 4 na plastic sachet na hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 3.1 gramo at tinatayang may standard drug price na 21,080 pesos. Ang mga naarestong suspect ay nasa kustodiya ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig CPS para sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Berna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Gundran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Timbog ang 3 suspect matapos mahuli ng mga otoridad sa ikinasang drug buy-bust operation sa Molo, Iloilo. At nasamsam naman mula rito ang mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Nasamsam ng mga kapulisan ang tinatayang mahigit 500,000 pesos na halaga na inihinga ng shabu sa isinagawang matagumpay na drug buy-bust operation sa Zone 6 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Dito lamang 23 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Brando, 41 taong gulang, alias John Mark, 24 na taong gulang, at si alias Josette, 50 taong gulang, pawang mga residente na naturang lugar. Ayon kay Police Captain Rocky Jimeno III, officer in charge ng City Drug Enforcement Unit, unang nabilhan si Brando ng isang sachet na inihinalang shabu gamit ang 10,000 pesos na mark money. Bukod pa rito, nakuha rin mula sa kanya ang karagdagang 14 na sachet na inihinalang shabu na may kabuang bigat na 80 gramo at tinatayang halaga sa merkado na 544,000 pesos. Nabatid din na dati nang nakulong si Brando noong 2020 dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga at nakalaya lamang nitong 2024 sa ilalim ng plea bargaining agreement. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kusdiya na ng CDEU para sa kaukulang dokumentasyon at nakatakdang sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay lamang ito na patuloy ang masigasig na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Kalaboso ang isang binatilyo matapos mahulihan ng mga otoridad ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso sa ikinasang operasyon sa Mandawi City. Patrolwoman Annalyn Canoog sa report. Mandawi City PNP ang 5.7 milyon na halaga na hininalang shabu mula sa isang binatilyo sa sinagawang buy-bust operation sa sitio Kamanggahan, Barangay Labugon, Mandawi City, Cebu noong 23 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Michael Malorca, officer in charge ng Police Station 3, Mandawi City Police Office, suspect si alias Bukbuk, 19 anyos, at residente sitio Tabay, Barangay Labugon, Mandawi City, Cebu. Ikinasa ng mga paratibang naturang operasyon ba na alas 9:35 ng gabi na naresulta sa pagka-aresto ng suspect. Nasabat ang 20 heat seal at 5 knot tied plastic packs ang hinilalang shabu na may kamuang kimbang na 850 na gramo at may standard drug price value of 5,780,000 pesos, coin purse, sling bag, cellphone, digital weighing scale at buy-bust money. Samantala, kasalukuyang nasa custody ang Police Station 3 Mandawi City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Kami po sa PNP, lalong-lalo na po dito sa Mandawi City Police Office, ay hindi po titigil sa paghuli at pagpapatupad ng batas upang masugpo ang iligal na droga. Ang pagkaka-aresto po ng suspect ay naging isang malaking suntok sa network po ng droga, hindi lang po dito sa Mandawi City, kundi sa buong Region 7 na rin po. Ito po ay nagpapatunay na kami ho ay hindi titigil na maging agresibo sa paggiba ng pundasyon ng droga dito po sa Region 7, sapagkat ang illegal po na droga ay siya pong ikakasira ng ating sarili, ating pamilya at higit po sa lahat ng ating bansa. Ang mga kapulisan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga at tiyaking ligtas ang bawat mamamayan sa banta ng kaharasan na inidudulot ng paggamit at ipinagbabawal na gamot. Mula dito sa Mandawi City Police Office, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod na Balitang Pulis. Maraming salamat sa balita, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naging makabuluhan ang isinagawang social awareness at anti-terrorism lecture na pinangunahan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit para sa mga mag-aaral ng Golden State College Incorporated sa Coronadal City. Alamin ang buong kaganapan ng balita mula kay Patrolwoman Jobilin Dodoso.
Na isinagawa ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 12 ang Social Media Awareness at Anti-Terrorism Lecture sa mga mag-aaral ng Golden State College of Coronadal City Incorporated, Barangay Zone 3, Coronadal City, South Cotabato. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Patrolwoman Emelo Pedroso at Police Corporal Fernan Archie Palabrica, Action Pin CO, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Alexis M. Manzano, Chief ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 12. Itinuro sa mga senior high school at college students ang kahalagahan ng wastong paggamit ng social media, maging maingat at maging responsable upang maiwasan na mabiktima ng cyberbullying at iba pang modus operandi na nauuso sa online world. Itinuro din sa mga mag-aaral patungkol sa anti-terrorism upang palakasin ang kanilang kamalayan at turuan sila ng tamang hakbang para sa kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Patuloy ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 12 sa pagbabahagi ng tamang paggamit ng social media at laganapin ang panlilinlang ng mga communist terrorist group sa pamamagitan ng pagtuturo ng maling ideolohiya na sumuporta sa mga armadong pag-aalsa laban sa gobyerno. Nais din hikayatin ang mga mag-aaral na mag-report ng mga kahinahinalang aktibidad at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay na naaresto ang isang wanted person ng mga otoridad dahil sa kaso nitong frustrated murder. Narito ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Ito ang lalaking wanted sa kasong frustrated murder sa isinagawang operasyon sa Barangay Karim, Buldon, Maguindanao del Norte noong ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Elmar M. Elarcosa, officer in charge ng Buldon Municipal Police Station, ang suspect na si alias Dumo, magsasaka at residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang pagkakaresto kay alias Dumo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad ng Buldon Municipal Police Station, katuwang ang 3rd Maneuver Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company, Maguindanao del Norte, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder na may 200,000 piso na inirekomendang piyansa. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas laban sa kriminalidad upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa bawat komunidad sa ilalim ng layuning makamta ng bagong Pilipinas na mapayapa, maunlad at makatarungan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Upang mapanatili ang maayos at ligtas na pamayanan, matagumpay na naaresto ng mga kapulisan ang tinaguriang street-level individual sa isang bypass operation sa Panabo City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Bypass operation na sinagawa ng operatiba ng Panabo City Police Station, Regional Intelligence Division, Provincial Intelligence Division Unit of Davao Norte Police Provincial Office, Carmen Municipal Police Station, at 2nd Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nitong Hulyo 23 taong kasalukuyan, nagresulta sa pagkakaaresto ng isang individual at pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu sa Purok 5, Barangay Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Nol, 42 anyos at residente ng Purok 9, Bukana, Piapi, Barangay 31D, Davao City. Mula sa kanya nasamsam ang tinatayang 8 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 54,400 pesos, isang kalibre 45 baril na may 5 live ammunition, isang sling bag, isang Honda XRM Black motorcycle at iba pang paraphernalia. Nahaharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita na patuloy na determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga para sa kapakanan ng publiko at nagsisilbing paalala na umiiral ang hustisya at may kaakibat na parusa
ang paglabag sa batas. Mula dito sa Davao del Norte Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Ros Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, nagbabalita para sa Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.